Finland. Traveling around from Greece. And this is a good thing. Okay. You can drink anything what you want in the house of your house. So if you like, please take your inside. The coffee. Yes, or coffee or drink anything what you want. Oh wow, this is so nice. What you would like to drink? Guys, they have free coffee. Anything you can drink there. Okay. Is it okay? Coffee for you or something? Очень кафе. And they have the CCTV also. Sarah, you can take it here if you want some drinks. Free. And I take Anything it you want. Where I find this coffee? Coffee open. That's for you. Here. This is, we have the first customer. Official first customer. Yeah. You like coffee or something? But it is like yeah, she's doing that. Unang Tesalonica, Kabanatang 3. Ang hangad ni Pablo na dalawin siyang muli. At ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling napahiwalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila. Kaya't sabik na kaming makita kayong muli, at nais naming makabalik diyan. Ako mismo, si Pablo, ay makailang ulit na nagbalak dumalaw sa inyo. Ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo ang maaming pag-asa, kaligayahan at ang karunungang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Kaya naman, nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos sa pamangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ipinapauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo'y uusigin at gayon nga ang nangyayari tulad ng alam ninyo. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng dyablo at kung magkagayoy mawawala ng kabuluhan ng aming pagpapagal. Ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muling naming makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya.
Loobin nawa mismo ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesus na makapunta kami riyan sa inyo. Makapunta kami diyan sa inyo. Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Nang sa gayoy palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. Kabanatang 4. Ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ang inyong kapatid, sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan, tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sino mang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayong magmahalan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinakapakiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Pag-ukulan ninyo ng pansin ng sariling gawain, hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba. Ang pagbalik ng Panginoon. Verse 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito.
nandito pa rin tayo ngayon sa Montenegro, alas 4, pero aalis na rin tayo para sa day 39. Ngayon lang ako bumaba dito sa car fair. At ipapakita natin to. Napakagandang view dito. Tingnan na naman guys, oh. Napakahusay, napakaganda. Meron dong monasteryo dun sa bundok na bato dun. So, mga 12 kilometer. Hindi daw kami magstay ng asawa ko. Aray ko, ang sakit ng bato niya! So, pure rocks. Batong-bato guys. Solid. Kaya yan. May paglaro pa si Esa dyan si Joshua dyan sa matanda. Ayan. Itong Bedem Fortress at pupuntahan na natin ang Bedem Fortress. Excited na ang Joshua. Tams. May parking area. So there's also parking area. Yo! Ay, ulos. Tulitan eh.